Guys, what's up? Kanta-kanta tayo mga guys. Kanta-kanta tayo ng mga meaningful na kanta. Kantahin ko ngayon ay kantang pang spiritual. Sugat. Hirap at pagdurusa ang kanyang nadarama, ang sugat sa katawan, pag-ibig ang dahilan, dugong pumapatak, tumbas ng kaligtasan. Si Kristong anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag. Ang sugat sa ulo, pag-unawang taglay, sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay ay pagdamay, sa paa ay laging nakasubaybay. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag. Ang sugat sa ulo, pag-unawang taglay, sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay ay pagdamay, sa paa ay laging nakasubaybay. Ito yung kanta mga guys na patungkol doon sa nangyari sa ating dakilang Panginoong Kristo nung siya ipako sa cross. Kaya ang hirap at pagdurusa na kanyang nadarama mga guys. Siya, ang bawat sugat sa kanyang katawan ay may mga layunin at dahilan. Kaya rin sinasabi dito, ang sugat sa katawan, pag-ibig ang dahilan. Yan. Sapagkat dahil sa kanyang pag-ibig sa ating mga tao sa sanlibutan ay inaalay niya ang kanyang buhay para maligtas tayo, magkaroon tayo ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit ng ating Diyos sa mga makapangyarihan. Kaya ang sugat sa katawan ay pag-ibig ang dahilan. At ang dugong pumapatak, katumbas ng kaligtasan. Yun nga mga guys, yung dugong tumaga sa kanyang katawan ay kaligtasan ng bawat isang nilalang sa sanlibutan, lalo sa ating mga tao ang siyang nakasalalay doon mga guys. Si Kristo ang anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Yun na mga guys, siya yung kaisa-isang anak ng ating Diyos ang mga kapangyarihan na ibinaba dito sa lupa upang siya ang magiging kauli-hulihang halimbawa ng lahat ng nilalang, lahat ng nasa laman, lahat ng tao kamo sa sanlibutan, na siyang magiging gabay kung paano natin tahakin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan mga guys. Nag-alay siya ng buhay. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag. Yun na nga mga guys, ang bawat sugat ay may dahilan at may kahulugan at may kabuluhan. Gaya ng ang sugat sa kanyang ulo, yung kinurunahan siya ng tinik. Ang sugat sa ulo ay pag-unawang taglay. Yan yung mga guys, na maunawaan ng mga bagay-bagay o mga nangyayari. At dapat ganoon rin tayo mga tao mga guys, kung naghahangad tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa at espiritu sa pagkapahamak sa kadagdagatang apoy sa impyerno, dapat ay
taglay natin ang pag-unawa at ingatan natin ang ating sarili, huwag tayong mapahamak mga guys. Na sabi niya sa dibdib ay pag-ibig, yon. Yung sinungkit siya ng sibat sa kanyang tagiliran o sa ano, yung sa dibdib niyang sugat ay pag-unawang taglay mga guys. Ay pagdamay. Sa kamay ay pagdamay mga guys. Yung sa kamay na sugat, yung ipinako na siya sa pagdamay mga guys. Sa paa ay lagi nakasubaybay. Yun na nga mga guys. Yung paa ay lagi nakasubaybay. Yun yung pinakamagandang parte ng ating dapat isa buhay mga guys. Yung tungkol sa kanta na yon ay napaka-importante sa buhay ng tao mga guys. Taglay natin ang ganong paghihirap ng ating dakilang Panginoon Kristo. Although hindi naman natin sinasabing dapat rin nating maghirap. Pero yung nangyari sa kanya ay isang gabay. Isang pinakahalimbawa mga guys, sapagkat maraming nagbabahagi ng banal na kasulatan, maraming simbahang naglutangan sa sanlibutan, maraming pastor, ministro, mga ebanghilista kung tawagin natin, o nagtaglay nila ang banal na salita ng Diyos. Subalit yun na nga mga guys, sa Biblia na nga rin mismo nakasulat maraming aanihin, kunti lang ang mga ani. Paano nangyayari na kukunti ang mga ani samantalang sa daming tagapagbahagi ng banal na kasulatan? Yan mga guys, ibig sabihin sobra-sobra yung mga ani kung tutusin. Pero ba't sinabi sa banal na kasulatan na konti? Sapagkat maraming ang nagbabahagi ng banal na salita, subalit hindi angkop doon sa kanilang mga ginagawa. Doon kasi babatay mga guys pag nagbahagi ka, taglay mo ang banal na salita, dapat taglay mo mismo sa iyong sarili, hindi yung lumalabas sa bibig. Magaling ka sa harap ng maraming tao, magaling ka magsalita, subalit pagdating sa iyong mga gawa, doon makikita kung tunay ka na nasa Diyos mga guys. At batid naman ng lahat kung anong yung mga bagay-bagay, kung anong yung mga gawaing hindi angkop sa kalooban ng ating Diyos Ama. Itong ibinabahagi ko sa inyo ngayon ay pauna to mga guys, sapagkat gaya ng sinasabi ko noong una, mga naragdaan pa mga magbabahagi tayo patungkol sa banal na salita ng ating Diyos sa mga kapangyarihan. Ito mga guys ay paunang mga pagbabahagi. Bahagi ako ng ilan pang mga kanta bago tayo tuluyang mag-engage, pagbahagi ng banal na ebanghelyo o banal na salita ng ating Diyos Ama na nakasulat sa banal na kasulatan mga guys. At naway share at subscribe sa ating mumunting profile mga guys. At paki-subscribe niyo lang din sa aking YouTube channel, Dragon Channel Vlog mga guys. At naway hindi kayo magsawang sumubaybay sa mga videos nating i-upload. God bless sa inyong lahat. Magandang araw o gabi man sa lahat ng manonood.